Bago ko sabihin 'tong mga post na 'to, alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, iba talaga kapag ang tao ay tahimik. Malaki ho ang nagagawa ng, Ministry of Silence. At 'yan ang gusto kong ituro sa inyong araw na 'to, na ang Ministry of Silence ay hindi lahat ng oras lagi kang may masasabi. Kailangan matuto tayong manahimik at matuto tayong, mag-obserba. Alam niyo yung gano'n ang mga matatalinong tao, eh. Ang mga matatalinong tao ho talaga, hindi ho sila madaldal, maraming sinasabi, mabunganga, ta's nonsense naman yung mga kinukuwento. Gano'n po ang, idea ho ng mga talagang mga wise person. Ayon sa kawikaan, bigyan ko kayo ng halimbawa 'no. Ang sabi kasi rito 'no, mga kapatid, wala namang pilosopuhan na, hindi ko naman sinasabing hindi na kayo magsasalita. Of course, nagsasalita tayo, nakikipag-conversation tayo. Ang usapan kasi dito ay yung, may sense. Gaya niyan, nagdadaldal ako ngayon, ang kailangan mo ring magdadaldal kasi nga nagtuturo tayo ng salita ng Diyos, 'di ba? Pero meron kasing mga circumstances na hindi laging oras, lagi kang sabagay choice niyo 'yan ano, karamihan kasi sa mga sosyalidad, madalas pinapakinggan yung mga madadaldal, eh, mga maiingay, mga masalita kaysa dun sa mga taong tahimik at hindi dinedepensa ng kanilang sarili. Ay karamihan ho kasi gano'n. At minsan, lalo na sa kultura nating mga Pilipino 'no, mas pinapakinggan natin, mas pinaniniwalaan natin yung mga maiingay 'no, yung mga madadaldal, mga maraming sinasabi, yung mga basta yung mga maiingay na tao 'no. Ang sabi kasi dito, ang sabi ng Bible, hindi ko sinasabi manahimik kayo. Bible naman may sabi, hindi naman ako, eh. Ako ba 'to? Hindi naman ako 'to. Alam niyo naman dito sa channel na ito, wala akong sinasabi rito ng wala sa Bible. Tandaan niyo 'yan mga kapatid, wala akong sasabihin dito na wala sa Bible. Kapag ang sinasabi ko ay ganang sarili at ganang akin na lang, eh, it's your choice kung makikinig kayo o hindi. Pero kasi Bible po may sabi. Kagaya nito, masakit talaga ang Bible, eh. Gaya ito 'no, ang taong masalita ay madaling magkasala. Ang taong marunong ay pinipigilan ng kanyang dila. Sino ang nagsasalita nito? Sino sumulat? Si Haring Solomon. Kailan 'to? Old Testament. Okay. So, alam niyo naman kapag kawikaan, timeless po 'yan. Walang sinasabing panahon po 'yan at walang sinasabing tao. Kasi 'yan po ay kawikaan. Yan po ay, payo, proverbs. Lahat ng tao puwede po diyaan, kahit anong panahon. Kaya tingnan niyo 'no, meron tayong mga kasabihan dito rin tayong mga tao, lalo na sa panahon natin ngayon, yung word na, "Less talk, less mistakes." Totoo po yun. Kasi alam niyo kung bakit, kapag masalita ka, madali kang maano, mahuli sa bibig. Ang tao kasi madalas magkamali. Hindi daw kagaya ng taong marunong. Yung mga taong marunong kasi, bago magsalita yan, tahimik muna. Kasi isang karunungan talaga yung, bago ka magsabi, mag-comment, nag-iisip ka muna. Halimbawa, no, yung mga taong masalita, nauuwi minsan sa judgmentalism, eh. 'Di ba 'pag tayo masalita nagiging judgmental tayo bandang huli, "Ay gano'n ba? Sorry, bandang huli napapahiya ka. Kasi nahinusgahan mo kaagad. 'Yun yung ibig sabihin dito. Madali kang magkasala. Ang common na mga taong, masalita yung mahilig mag-jump sa conclusion kaagad. 'Yun ang meaning po nun, pero yung tao daw marunong ay pinipigilan ng kanyang dila. Alam niyo 'no, obserbahan niyo yung mga taong matalino 'no, mga wise na tao. Mga taong mga iniidolo niyo na mga maghanap kayo nun, ayoko magbanggit ng tao kasi ayoko naman maitaas ang tao dito, eh. Mapapansin niyo kapag taong matalino talaga, tahimik lang. Hindi basta-basta, nagbibitaw ng salita. Kasi nag-iisip 'yan bago magsalita, eh. 'Yun ang dahilan kung bakit mga kapatid may mga awayan sa relasyon sa magkakaibigan, sa magkakamag-anak, kaka-churchmate, sa trabaho. Kasi nga yung, katabi lang ng dila natin, yung ating, pananalita. The way we talk, the way we express. Minsan body language din. Hindi ka nga masalita pero nagdadabog ka naman, yun ang example ng body language. Okey. Yung mga pairap-irap.
kung makairap, parang papatayin ka na, no? Body language, pinapakita din yung pagiging toxic. Meron na mga tingin na parang hinuhubaran ka na, no? Parang ginagahasa ka na sa tingin pa lang. Body language din yun. Okay. So, mapapansin nyo sa akin, ang mga tinuturo ko na sa inyo ngayon is more on self-ethics, self-discipline. Bakit? Nasa good works na po kasi tayo. We are saved by grace through faith, not by our works. Yes, totoo. Walang kinalaman ng Diyos dito. Pero, ang usapan na dito, relasyon sa kapwa at sa sarili natin. Respeto sa sarili natin, sa kapwa natin. So, ang the best po niyan, hindi ko naman sinasabing perfecto ako mga kapatid. Pare-pareho tayo hindi perfecto. Alam niyo yan mga kapatid. Hindi rin ako perfecto dito. Pero nais ko lang ipangaral sa inyo yung sinasabi ng Bible. Bible naman po nagsasalita dito, hindi naman ako . So kung ako lang na kung hindi rin ako perfecto, nahuhulog din ako minsan sa judgmentalism, sa sobrang daldal, minsan ganyan din ako. So inabi sabihin, kahit nagsasalita ako dito, hindi rin lahat tayo dito ay tinuturuan ng Panginoon. Kaya yan po ang ministry of silence, 'di ba? Halimbawa, may nag-aaway kayong mag-asawa, 'di ba? Ang apoy, kapag ginantihan mo ng apoy, lalong susunog, lalong lalakas ang apoy. Subukan mo manahimik, parang tubig yan. Pag nanahimik ka, ang apoy ay namamatay. Sa mag-asawa, ganun din, give and take. Pag ang babae, halimbawa, babae talaga ang example no? Pag halimbawa ang babae ay hindi mapigil ang kanyang pagsasalita, dapat si lalaki manahimik na lang. Give and take. O mo yan sabay, walang patulan. Kasi kapag nagpapatulan kayo, lalong uusok. Doon mo pa iiralin yung ministry of silence. Mananahimik ka. Mahalaga ko kasi yung pananahimik na kahit alam mong tama ka. Kasi merong oras, merong araw, merong panahon na ang matalino ay nagsasalita. Tumatiming po yan. Hindi yung nakikisabay sa galit, nakikisabay dun sa agos ng pagiging toxic ng halimbawa ng kasama. Hindi lang sa mag-asawa, kahit sa mga magkakaibigan, okay. Kapag nag-chat at medyo masakit ang sinabi, huwag mo nang replyan, manahimik ka. Kasi kapag pumatol ka, gulo yan. Yan ang ministry of silence. That is the real ministry of silence. Marunong ka manahimik. Kasi mga kapatid, mas safe ang pananahimik talaga kasi nakakapag-isip ka. Kapag tao ay masalita talaga, ay yun, madalas napapahamak po yun. Ano pa ba? Ang dahilan ng tao, bakit ang tao ay masalita? Isang dahilan kung bakit ang tao ay masalita, insecurities. Dahil sila insecure, ayaw nilang makita sila ng kanilang kahinaan, kaya sila ay dinadaan nila dun sa pagiging madaldal para patunayan nila na, hoy, wala akong weakness, eto ako. Kaya kinukwento niya yung kanyang strength, yung kanyang achievement, yung kanyang kung anong meron siya. Yan ang totoong taong talagang may mga weakness. Kasi bakit? Ayaw nilang ipakita ang kanilang weakness sa ibang tao, kaya pinagtatakpan nila ito sa pamamagitan ng kanilang pananalita, sa kanilang pagiging masalitang tao. So, yun ang dahilan kung bakit ang tao ay masalita. Kapag ang taong masalita ay malapit talaga sa pagkakasala. Bakit? Kagaya nga ng sinabi ko kanina, pangalawa dito, yung insecurities. Ako'y naniniwala na walang taong mayabang. Kaya lang sila nagiging mayabang kasi sila ay may pinagdadaanan sa buhay, sila ay mga taong may mga sama ng loob sa kapwa, kaya dinadaan nila ito sa pananalita nila na sila ay, halimbawa, ay hindi ako ganyan kasi ganito ko, ganyan. Kaya yung sinasabi na ako'y ganyan kasi, ang totoo nun, sila yung taong mahinang tao. Tandaan niyo mga kapatid, hindi lahat ng mayabang ay talagang mayabang talaga. May mga pinagdadaanan yung mga yan. Mayroon yung mga insecurities, may mga inggit yan kasi totoo lang. Kaya sila may inggit kasi totoo nun. Meron silang pagkukulang sa buhay at gusto nilang ipakita sa ibang tao na okay lang sila. They're okay. Pero in reality, meron silang sakit. Ngayon, ano naman implication sa atin nun? Pag nakaka-encounter tayo ng mga ganitong tao, imbis na patulan mo sila, wag mo silang patulan. Sa halip, unawain natin sila, may pinagdadaanan sila. Okay? Kaya nga yung totoong magagaling, may kaya, yung mga mayaman o
Sila yung mga tahimik talaga kasi kaya sila tahimik dahil alam naman ng tao na sila ay magaling, eh, oo. Kaya sila tahimik. I'm not judging sa mga taong masalita, okey? I'm not judging those people. Minsan din kasi kailangan din natin maging expressive sa tao, palakaibigan tayo kaya tayo masalita, gano'n. Pero ang iba yung masalitang sinasabi ko rito, iba po yun. Wag po nating ikahon, wala po akong ibig sabihin do'n, pero pinapakita, hinihimay-himay lang natin 'tong verse na 'to.